Minsan sa ating buhay, may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Mga dagok na susubok sa ating katatagan, sa ating pananampalataya, at sa ating kakayahang bumangon. Ito ang kuwento ng isang rockstar, isang guitar legend na kinilala ng buong mundo dahil sa kanyang musika. Ang pangalan niya ay Eric Clapton. Ngunit sa likod ng mga palakpak at nagliliwanag na entablado, may isang kwento ng matinding pighati. Isang trahedya na nagpabago sa kanya magpakailanman. Noong March 20, 1991, isang balita ang yumanig hindi lang sa mundo ng musika, kundi sa puso ng bawat magulang. Ang kanyang 4 na taong gulang na anak, si Connor, ay pumanaw. Isang aksidenteng hindi malilimutan, ang pagkahulog mula sa bintana ng isang apartment sa 53rd floor sa New York City. Can you imagine the pain? Ang sakit na dulot ng bigla ang pagkawala. Ang trahedyang ito ay hindi lang basta isang malungkot na kabanata sa buhay ni Eric Clapton. Ito ay isang bangungot na naging katotohanan. Isipin ninyo, isang amang nag-aabang sa pagdating ng kanyang anak, puno ng pag-asa at pananabik, para lamang salubungin ng isang balitang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay hindi mailalarawan sa salita. Parang isang sugat na walang katapusang pagdurugo, isang sigaw na walang boses. Ang pagkawala ng isang anak, lalo na sa murang edad, ay isang karanasan na walang sinumang magulang ang handang harapin. It changes you. It breaks you. Para kay Eric, ang dating matatag na rockstar ay biglang naging isang amang nangungulila, nawawala, at nagtatanong sa langit kung bakit. Ito ang simula ng kanyang pinakamadilim na paglalakbay. Sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Ang ating mga anak, ang ating yaman, ang ating inspirasyon. Kaya naman, madali nating nararamdaman ang bigat ng pinagdaanan ni Eric. Ang bawat tawa, bawat yakap, bawat alaala ng isang anak ay sagrado. Ang biglaang pagkawala nito ay parang pagkawala na rin ng isang bahagi ng iyong sarili. Ang dating masayang tahanan ay napupuno ng katahimikan. Ang dating mga pangarap para sa iyong anak ay nagiging mga tanong na walang kasagutan. This is a universal pain, isang pighati na naunawaan ng bawat pusong nagmahal at nawalan. Ang kwento ni Eric Clapton ay hindi lamang tungkol sa isang sikat na tao. Ito ay kwento tungkol sa isang ama, a father, na hinarap ang pinakamatinding pagsubok ng buhay. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na marka hindi lamang sa buhay ni Eric, kundi sa lahat ng nakarinig ng kanyang kwento. It forces us to confront our own mortality. Ang katotohanan ng buhay ay sadyang marupok at hindi natin kontrolado. We hold on to our loved ones so tightly, pero may mga pagkakataong kailangan nating harapin ang katotohanang sila ay maaring mawala sa isang iglap. Ang sakit na naramdaman ni Eric ay isang paalala sa atin na pahalagahan ang bawat sandali. Pahalagahan ang bawat I love you, ang bawat halik, ang bawat pagkakataong makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil sa isang kisap mata, ang lahat ay maaring magbago. At sa gitna ng kadilimang iyon, doon natin hahanapin ang lakas para muling bumangon. Bago pa man dumating si Connor sa kanyang buhay, si Eric Clapton ay matagal nang nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. He was a rock and roll superstar, and with that, came a life of excess. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok, nalulong siya sa droga at alak for many years. Nakita niya ang pagpanaw ng kanyang malalapit na kaibigan sa industriya, tulad ni Jimi Hendrix. Ang kanyang buhay ay tila isang magulong paglalakbay, isang walang katapusang paghahanap ng kung anong kulang. He had fame, he had money, he had success, pero sa loob-loob niya, mayroon pa ring malaking puwang. A void that fame and fortune could never fill. Ang buhay niya ay isang cycle ng paglikha ng magagandang musika at pagkasira ng sarili. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsimulang magbago nang dumating sa buhay niya ang kanyang anak na si Connor. Ang pagiging isang ama ay nagbigay sa kanya ng bagong direksyon, isang bagong dahilan para mabuhay. For the first time in a long time, he felt a love that was pure and unconditional. Ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Sinabi niya mismo na si Connor ang nag-isang bagay sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at dahilan para magbago. Sinubukan niyang talikuran ang kanyang mga bisyo. He wanted to be a good father. Gusto niyang maging isang ama na may pagmamalaki ng kanyang anak. Ang pagdating ni Connor ay parang isang liwanag na tumagos sa kadilimang matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi naging madali. Ang adiksyon ay isang malalim na kalaban, isang sakit na mahirap pagalingin.
Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Connor, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ito. He went into rehab. He fought for his sobriety. Ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat na ama para sa kanyang anak. Ang bawat ngiti ni Connor, ang bawat halakak, ang bawat yakap ay nagsilbing gasolina para sa kanyang pagbabago. Ito ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang dating rockstar na nabubuhay para sa entablado ay naging isang amang nabubuhay para sa kanyang anak. Nakita niya kay Connor ang pag-asa, ang kinabukasang hindi niya nakita para sa kanyang sarili noon. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong naging masakit ang trahedya. Noong nawala si Connor, hindi lang ang kanyang anak ang nawala. Nawala rin ang kanyang dahilan para maging isang mas mabuting tao. Ang liwanag na kanyang natagpuan ay biglang naglaho. Ang pag-asang kanyang pinanghawakan ay biglang dinurog. Parang bumalik siya sa simula, sa isang kadilimang mas malalim pa kaysa sa dati. Dahil ngayon, ang kadiliman ay may kasamang matinding pighati at pangungulila. Ang pagiging ama ang nagligtas sa kanya, at ang pagkawala ng kanyang anak ang halos tuluyang sumira sa kanya. A cruel twist of fate. Isang malupit na kabalintunaan na susubok sa hangganan ng kanyang katatagan. Ang araw bago ang trahedya ay isang araw na puno ng saya at pagmamahal. Isang araw na mananatili sa alaala ni Eric Clapton bilang isa sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Isinama niya ang kanyang anak na si Connor sa isang sirko sa New York. Imagine the scene, ang mga ilaw, ang musika, ang mga payaso, ang mga hayop. Para sa isang 4 na taong gulang na bata, ito ay isang mundo ng mahika. Nakita ni Eric ang purong kagalakan sa mga mata ng kanyang anak. Ang bawat tawa ni Connor, ang bawat palakpak, ang bawat pagkamangha ay nakatatak sa kanyang puso. It was a perfect day. Isang perpektong araw sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak na walang kamalay-malay sa nakaambang trahedya. Sa kanilang pag-uwi, si Connor ay hindi mapakali sa sobrang excitement. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang ama, I love you, I love you. Ang mga salitang iyon, na puno ng inosente at purong pagmamahal, ang magiging huling mga salitang maririnig ni Eric mula sa kanyang anak. Nagpaalam sila sa isa't isa na may pangakong magkikita muli kinabukasan. Si Eric ay babalik para isama si Connor sa zoo. Puno ng pananabik ang kanilang mga puso para sa isa na namang araw ng adventure. That night, Eric felt a sense of peace and contentment he had never known before. Naramdaman niya na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang lugar sa mundo bilang isang ama. Kinabukasan, March 20, 1991, habang naghahanda si Eric para sunduin si Connor, isang tawag sa telepono ang bumago sa lahat. Ang ina ni Connor, si Lori Del Santo ay nasa kabilang linya, sumisigaw, hysterical. Sa una, hindi maintindihan ni Eric ang nangyayari. Then the horrifying words came through. Nahulog si Connor mula sa bintana ng apartment. Ang bintana, na karaniwang sarado, ay naiwang bukas ng isang janitor na naglilinis ng apartment. Si Connor, sa kanyang pagiging curious na bata, ay tumakbo patungo rito. At sa isang iglap, nangyari ang hindi maisip. Ang masayang umaga ay naging isang bangungot. Ang pananabik ay napalitan ng matinding takot at sakit. Ang sumunod na mga sandali ay malabo, a blur of shock and disbelief. Dumating si Eric sa gusali, ngunit hindi na niya pinayagang makita ang sinapit ng kanyang anak. The image would have been too much to bear. Ang dating masayang alaala ng nakaraang araw ay naging isang mapait na paalala ng kung anong nawala. Ang I love you ni Connor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang matamis na alaala, kundi bilang isang masakit na pamamaalam. Ang perpektong araw sa sirko ay naging ang huling kabanata ng kanilang maikling kwento. Ang sakit ay napakatindi, isang sugat na bumabaon hanggang sa kaluluwa. How do you move on from that? Paano ka magpapatuloy kapag ang pinakamahalagang tao sa buhay mo ay bigla na lang kinuha sa iyo? Pagkatapos ng trahedya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buhay ni Eric Clapton. Siya, ang God of Guitar, ang taong nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang musika ay hindi na makahawak ng gitara. The music died inside him. Para saan pa ang pagtugtog kung ang pinakamahalagang tagapakinig niya ay wala na? Ang kanyang mga kamay, na dating lumilikha ng magagandang melodiya, ay tila na paralisa ng pighati. For almost a year, he lived in seclusion. Inisolet niya ang kanyang sarili mula sa mundo, mula sa mga kaibigan, mula sa lahat. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang kalungkutan, isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat oras ng kanyang araw. Ang kanyang bahay ay naging isang bilangguan ng mga alaala.
Bawat sulok ay may paalala kay Connor, ang kanyang mga laruan, ang kanyang mga litrato, ang multo ng kanyang halakak. Ang sakit ay hindi nawawala, sa halip, ito ay lalong tumitindi sa bawat paggising niya sa umaga. He was numb. Wala siyang maramdaman kundi ang isang malaking butas sa kanyang puso, isang kawalan na hindi mapupunan ng kahit anong bagay sa mundo. Maraming nag-alala na baka bumalik siya sa kanyang dating mga bisyo, sa alak at droga, para takasan ang sakit. Ngunit sa kabila ng matinding pighati, nanatili siyang matatag sa kanyang sobriety. He knew that was not what Connor would have wanted. Ang pagluluksa ay isang mahaba at madilim na daan. Walang shortcut, walang madaling paraan para lampasan ito. Kailangan mong pagdaanan ang bawat yugto ng sakit, ang pagkagulat, ang pagtanggi, ang galit, at ang matinding kalungkutan. Para kay Eric, ang pinakamahirap na bahagi ay ang katahimikan. Ang kawalan ng musika sa kanyang buhay ay sumisimbolo sa kawalan ng saya, ng pag-asa, ng buhay mismo. Ang kanyang gitara, na dati niyang kanlungan, ay naging isang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Paano mo isasalin sa musika ang isang sakit na napakalalim, isang sakit na tila walang katapusan? Sa Pilipinas, kapag tayo ay nagluluksa, dinadamayan natin ang isa't isa. Mayroon tayong mga lamay, mga siyam na araw na padasal. We grieve together. Ngunit para kay Eric, ang kanyang pagluluksa ay isang solitary journey. Isang paglalakbay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sa loob ng maraming buwan, tila wala ng pag-asa. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para sa kanya, ang oras ay tumigil noong araw na nawala si Connor. Ang tanong na bumagabag sa kanya ay, paano ako magpapatuloy? How do I live a life without him? At sa gitna ng kadilimang iyon, sa gitna ng katahimikang iyon, dahan-dahan, isang maliit na sinag ng liwanag ang nagsimulang sumilip. Halos isang taon pagtapos ng trahedya, nakatanggap si Eric Clapton ng isang sulat. It was a letter from his son, Connor. Isinulat ito ni Connor bago siya mamatay at ipinadala ito ng kanyang ina na si Lori. Sa sulat, isinulat ng maliit na bata ang mga salitang, I love you. Ang sulat na iyon ang nagsilbing mitsa. It was a sign. Isang mensahe mula sa kalangitan. Unti-unti, pinulot ni Eric ang kanyang gitara, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagsimula siyang magsulat ng kanta. Hindi ito isang rock and roll song. Ito ay isang malungkot na panalangin, isang tanong na ibinabato niya sa langit. Ang kanta ay naging paraan niya para kausapin ang kanyang anak. Ang Tears in Heaven ay hindi isinulat para maging isang hit song. It was a private conversation between a father and his lost son. Ang mga liriko ay simple ngunit puno ng pighati. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, cause I know I don't belong here in heaven. Sa mga salitang ito, ipinapahayag ni Eric ang kanyang takot na baka makalimutan siya ng kanyang anak. At the same time, kinikilala niya na kailangan niyang magpatuloy sa buhay, dahil ang kanyang oras sa mundo ay hindi pa tapos. Ito ay isang kanta ng pag-amin sa sakit, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Nang una niyang tinugtog ang kanta para sa soundtrack ng pelikulang Rush, hindi niya inasahan ang magiging reaksyon ng mga tao. The song resonated with millions around the world. Bakit? Dahil ang Tears in Heaven ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng isang anak. It's about loss in general. Ito ay tungkol sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Ang bawat isa sa atin ay mayroong Tears in Heaven moment. Isang lolo, isang lola, isang magulang, isang kaibigan. Ang kanta ay naging isang universal anthem for grieving hearts. Ibinigay nito ang boses sa sakit na nararamdaman ng napakaraming tao, isang sakit na madalas ay hindi natin masabi. Ang kanta ay naging isang malaking tagumpay, nanalo ng maraming Grammy Awards, kabilang ang Song of the Year. Ngunit para kay Eric, ang tagumpay na ito ay may kasamang pait. He found it difficult to perform the song live. Bawat pagtugtog niya nito ay isang pagbabalik sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng sakit, ipinagpatuloy niya itong kantahin dahil alam niyang nakakatulong ito sa iba. Ang kanyang personal na pighati ay naging isang source of comfort for others. Napatunayan niyang ang musika ay may kakayahang maghilom, hindi lang ng sarili niyang sugat, kundi pati na rin ang sugat ng mga taong nakikinig dito. Ang paghilom ay isang mahabang proseso. Para kay Eric Clapton, ang pagsulat ng Tears in Heaven ay isang mahalagang hakbang, ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay.
Natanto niya na ang pananatili sa kalungkutan ay hindi makatulong sa kanya o sa alaala ng kanyang anak. He needed to turn his pain into purpose. Kailangan niyang gamitin ang kanyang karanasan para makagawa ng kabutihan sa mundo. Dahil sa kanyang sariling pakikipaglaban sa adiksyon at sa pag-asang ibinigay sa kanya ni Connor para magbago, naging malinaw sa kanya ang kanyang misyon, ang tulungan ang iba na makalaya mula sa gapos ng adiksyon. Ito ang magiging paraan niya para parangalan ang buhay ng kanyang anak. Noong 1998, itinatag ni Eric Clapton ang Crossroads Center sa Antigua. Isa itong world-class treatment facility para sa mga taong may problema sa droga at alak. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at yaman para makalikha ng isang lugar kung saan ang mga tao ay maaring magsimulang muli, isang lugar ng pag-asa at paggaling. Para masuportahan ang center, nag-organisa siya ng mga benefit concerts na tinawag na Crossroads Guitar Festival. Inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigang guitar legends mula sa buong mundo para tumugtog at makalikom ng pondo. Ang mga concert na ito ay naging isang malaking selebrasyon ng musika at pagkakaisa, lahat para sa isang mabuting layunin. Ang pagtatag ng Crossroads Center ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang healing process. Sa pagtulong sa iba, natulungan din niya ang kanyang sarili. Nakita niya na ang kanyang mga pinagdaanang pagsubok, ang adiksyon at ang pighati, ay maaring maging instrumento para sa pagbabago. He transformed his personal tragedy into a legacy of hope. Ipinakita niya na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroon pa ring paraan para makahanap ng liwanag. Ang bawat buhay na naililigtas ng Crossroads Center ay isang testamento sa pagmamahal niya kay Connor. Ang alaala ng kanyang anak ay hindi na lamang isang mapait na nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa isang mas magandang kinabukasan. Itong pagbabagong ito ay sumasalamin sa diwa ng Pilipino, ang pagiging matulugin o bayanihan. Kapag may isang kababayan tayong naghihirap, handa tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Ganoon din ang ginawa ni Eric. Ang kanyang sakit ay hindi niya sinarili. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang lakas sa mga taong nangangailangan nito. He paid it forward. Ipinakita niya na ang pinakamabisang paraan para parangalan ang mga nawala sa atin ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kanilang pangalan. Ang buhay ni Connor, bagamat maikli, ay nagkaroon ng malalim at pangmatagalang kahulugan dahil sa misyon na sinimulan ng kanyang ama. Ang kwento ni Eric Clapton ay isang makapangyarihang paalala na ang pagluluksa ay hindi isang tuwid na linya. Grief is not something you get over, it is something you learn to live with. Ito ay nagiging bahagi ng kung sino ka. Years later, Eric decided to stop performing Tears in Heaven. Sinabi niya na sa wakas, naramdaman na niya ang kapayapaan. Hindi na niya kailangang balikan ang sakit na iyon para maramdaman ang koneksyon sa kanyang anak. The healing had taken place. Natutunan niyang dalhin ang alaala ni Connor, hindi sa pamamagitan ng pighati, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pasasalamat sa maikling panahong pinagsamahan nila. Ang pagkawala ni Connor ay nag-iwan ng isang pilat na hindi na mabubura. Ngunit ang pilat na iyon ay naging isang simbolo ng katatagan at pag-asa. Patuloy na nabubuhay ang alaala ni Connor sa bawat taong natutulungan ng Crossroads Center, sa bawat notang tinutugtog ni Eric, at sa puso ng milyon-milyong tao na naantig ng Tears in Heaven. This is a testament to the Filipino value of resilience. Ang kakayahang bumangon sa kabila ng pagbagsak. Ang kakayahang hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Tulad ng isang kawayan na yumuyuko sa hangin, ngunit hindi nababali, ipinakita ni Eric na ang puso ng tao, kahit gaano pa kadurog, ay may kakayahang maghilom at muling magmahal. Sa huli, ang kwento ni Eric Clapton at Connor ay isang kwento ng pag-ibig. Ang walang hanggang pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Isang pag-ibig na kayang baguhin ang pighati at gawin itong isang puwersa para sa kabutihan. It teaches us that love does not end with death. Ang pagmamahal ay nagpapatuloy sa ating mga alaala, sa mga aral na iniwan sa atin, at sa mga mabubuting gawa na ginagawa natin bilang parangal sa kanila. Ang sakit ng pagkawala ay hindi kailanman tuluyang mawawala, ngunit maaari itong magbago ng anyo. Mula sa isang mabigat na pasanin, maaari itong maging isang inspirasyon para mabuhay ng may mas malalim na kahulugan at layunin. Kaya sa ating lahat na nakaranas o nakararanas ng pagkawala, naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito. Huwag nating hayaang talunin tayo ng pighati. Instead,
Let us honor our loved ones by living our lives to the fullest. Let us turn our tears into a source of strength, our pain into a source of compassion. Dahil sa bawat pagtulong natin sa kapwa, sa bawat pagngiti natin sa kabila ng sakit, at sa bawat araw na pinipili nating magpatuloy, binibigyan natin ng buhay ang kanilang alaala. Ang pag-ibig, sa huli, ang siyang laging mananaig. And in that love, we find our own piece of heaven, right here on earth.